Okay, so allow me to record this discussion for reviewing references po ng mga iba. So our next topic is all about the advanced presentation skills. So we'll be discussing here about the Microsoft PowerPoint. So para saan nga ba ang PowerPoint? So example, meron ako dito ngayon na ginagamit natin for discussion para mas mapadali no, or mapakonte yung content. Pero still nagkakaroon tayo ng interactive presentations, no? And may design sila compare kung magbabasa tayo ng libro ngayon. No? So imagine if you are reading a book at this moment rather than looking at my presentation. Mas okay ang my presentation, di ba? So na-type ko lang siguro yung gumawa nito. Ang nakalagay is functions of Microsoft Excel. No? So na-type ko lang sa first part. So what is Microsoft PowerPoint? So it is a presentation program developed by Microsoft again, and it is used for business presentations. No? Ginagamit rin namin siya for educational purposes. And if alam niyo yung Canva, no? Yan yung parang alternative for Microsoft PowerPoint ngayon. Dahil marami siyang design, no? May mga parang automatic siyang design, yung Canva. So dito nang galing ang concept ng Canva sa Microsoft PowerPoint. So, gumagamit tayo dito ng mga slides, no? And ng mga pictures, ng mga text, ng mga images, ganyan, ng mga media, ng mga sounds, para makagawa tayo ng isang interactive na PowerPoint. Narinig po loud and clear? Hello? Yes po. Yes po. So, we have the PowerPoint versions. Again, huwag kalimutan ang year at ang kanilang mga version. So, we have, for example, the PowerPoint 2003. Kailan siya nagamit or na-release? Noong 2003 hanggang 2007 siya nagamit. No? And, etc. No? Pa-check na lang po yung mga logo natin. And we have the Microsoft PowerPoint parts. So, dito, meron tayong presentation gallery. Yan yung kung saan tayo nakakita ng mga design na pwede natin gamitin para sa PowerPoint presentation na ginagawa natin. And we have the file menu and backstage view. Lahat ng mga application natin may ganyan. Yung Word, yung Excel, and yung ngayon yung PowerPoint. Diba? May mga ganyan sila. Backstage view. The quick access toolbar, naturo na rin yan. The ribbon, the slide pane. Ito lang ang kaibahan niya. Meron siyang mga slides. No? And pwede i-print yan, guys, gawing lectures. Okay? And slides area, dyan tayo nag-a-add ng mga content. Yan ang active na slide. The slides area. And the task pane. So, ito po, yung kung saan tayo nakakapag-add ng mga options. No? We can add more designs, add more settings sa ating slides. Next is we have the status bar. So, yan yung kung saan natin nakikita kung ilang slide na meron tayo at kung ano ang ginagamit nating language, no, sa ating mga PowerPoint. So, more on English talaga tayo. Kapag kasi iba yung word na ginamit natin, mga Tagalog words, hindi niya masisense agad. Kasi may iba't iba tayong mga Tagalog words, no, or mga native languages. Next, we have the notes pane. Yan yung kapag, for example, kami teacher, no, may mga notes kami sa mga slides namin. Pero ako hindi ako nag-notes. No? I mean, lahat ng mga sinasabi ko is either galing sa utak ko talaga, no, or stock knowledge sila. No? May mga iba nang nag-add ng notes para may guide sila. If may example, may mga words na meron sa ating slides na hindi masyadong clear, may mga meaning sa ilalim. Pwede kayo mag-add ng mga notes dyan. No? So, dito may view buttons tayo. Mamaya, papakita ko sa inyo yan, yung mga normal, the slide sorter, the reading view, and the slideshow. No? So, para saan nga ba yung mga yan? Kapag po nagpe-present tayo ng PowerPoint, meron tayong ibang settings para dyan. No? Kapag naman nag-edit tayo, yun yung pinaka-normal. Normal view. Okay? Slide sorter,
makikita lahat natin yung mga slides isa-isa. No? Sa isang interface lang, isang itsura. Yung reading view, parang nagbabasa ka ng libro. Ayan. So, inuna akong tubig niya. Questions? After kong minom ng tubig, kasi tubig ko. Questions po, mga magaganda at mga poging STEM 5RA. Tanong ba kayo? Tanong ko ba tayo? Wala po, sir. So, next is we have the create... Ay, galing. Wait lang. Creating an effective presentation. So, ito yung mga parang tips lang, no? Mga tips lang sila. Paano tayo gumawa ng isang PowerPoint presentation. Gaya nito yung ginagamit natin ngayon, no? Kung napansin nyo, walang masyadong design. Pero the more na mas konti ang design niya, the more na mas maganda siyang tingnan. Okay? So, the clarity, kailangan yung font style ang ginagamit is naiintindihan, no? Hindi masyadong jejemon. Mapakita ko mamaya sa inyo paano ba yung jejemon ng mga font style at yung mga hindi. And we have the simplicity, no? Dapat, ano siya, ako yung ginagawa ko, no, yung kapag sa mga slides ko, guys, is hindi yung buong nasa libro ang ilalagay ko sa slide. Again, galing to sa ibang campus, no, kaya ganito yung tsura niya. But ako kasi, kinokontihan ko lang yung laman. May mga ibang PowerPoint naman na okay yung content, no? So, para mas hindi gaanong ma-bore ang mga listeners namin. And we have the visual, may mga designs din, may mga effects, yung mga colors na ginagamit namin. Dapat is hindi sila nag-aaway, no? Tapos nun, consistency, paggamit ng mga font style, dapat is okay lang, no? Hindi siya social, hindi na siya gaanong plain. And we have the contrast. Kapag black ang background mo, dapat light ang color ng text. Nagets ba natin? Kapag dark, yung example, may nakita kong picture, ang ganda niyang tingnan. No? So, kapag dark yung likod, dapat ang kulay ng mga text ay light. Kulay white. Ako, ganun ako palagi, na white. Tapos may background na akong picture, na black, ganyan. Para ma-emphasize yung, mga text. In this case, kulay white ang likod. Di ba? Napansin nyo, likod ng white. Tapos, black ang mga kulay. Kulay ng mga text. Di ba? So, yun yung contrast. Okay? So, para hindi, kapag sa school din, face-to-face, ganyan din. No, dapat black yung text, yung likod niya is white. Or light yung colors. And we have the acknowledgement. So, syempre, acknowledgement yun yung may gawa ng PowerPoint, no? Or yung presentation natin ngayon. May question ba tayo sa ating slides? Ayan. Share ko ito sa ano natin, no? Sa ating Canvas later. Questions? Bago tayo mag-proceed sa ating mismong application. Dinig pa ba ako? Baka di na pala ako dinig. Oo nga, no? Dinig pa ba ako, guys? Hello? Opo. Yes, sir. So, open ko ng ating PowerPoint. Ang meron ako is Microsoft 365. Office 365 na version. So, tapos meron tayo dito, new. Click ako ng new. Meron tayong mga iba't ibang design dyan. Pwede tayong pumili. Ayan, ang dami yan, no? So, choice nyo pumili. So, gusto ko is, ano siya, education. Education tayo. Pili tayo sa education. And then, ito, lab safety. Click ko siya. And then, click ko yung create. Again, pwede pong plain, agad na plain or plain lang, white lang. Or pwedeng mayroon kayong option dito na designs. Ang cute, no? Ayan. Sa inyo, alam ko sa STEM, ganito yung mga logo na ginagamit nyo eh. Na, parang may laboratory ek. Ayan. So, pwede nyo gamitin to, yung template na to. So, dito, example, meron tayong mga text box. Ayan. Ito yung mga slides na sa gilid natin. Ito yung mga text box natin. So, ano ko lang, no? Highlight ko lang. Text box ang tawag dyan. And then, palitan ko yung pangalan. Example, ICT. Tapos, pangalan ko. Control A para maalis lahat. And then, Joshua yung. Yan.
At pwede mo i-click yung mga icons na yan, no? Kasi design yung mga yan eh. Yan. So, ganyan lang. Sir, paano mag-insert ng picture? Click mo yung insert tab at meron tayo ditong pictures. Galing ba sa device mo? Hindi po, sir. Gusto ko shapes. May shapes din tayo dito. May star, kunyari. Dahil mabait ka. Insert ka ng star dyan. Yan, star. Okay? And meron tayo dito. Sir, what if kung magkakapatong yung mga namin, shapes. Gusto ko pong iuna yung natin, sir, yung star. Nakatakip po kasi yung rectangle. Gawin mo nun, i-click mo yung gusto mong ilagay sa likod or harap. Example, gusto mo yung black, nasa likod siya, di ba, ng star. I-click mo siya, and then, meron tayo ditong option, right-click mo lang, or, meron tayo dito sa taas na arrange. No? Send mo siya sa backward. Nasa harap na yung star. No? Pag naman gusto mo nakauna yung box sa star natin, i-click mo lang yung box, and then, bring forward. What if may text po, sir? Ito, nakatakip po siya sa ICT, sir, yung square. I-click mo yung either kahit alin, no? Kasi merong option tayo dito na bring forward tsaka send backward. So, i-click mo lang, send backward. Send backward. Bakit ayaw? No? Kasi meron tayong option dyan. Send to back. Ayun. Yung pinakalikod, no? Kasi may mga text tayo tsaka mga shapes. Ayan, no? May text tayo sa gitna, meron tayong shape sa unahan. Okay? Send to back. Click nyo lang to, send to back siya. Meron send backward, no? Kaso yun na yung pinaka-back. Hindi mo siya pwedeng hindi mo na siya pwedeng i-send to back. And then we have, ano pa ba? Yung natin, insert. Meron tayong mga model dito, 3D models na dito. So, add kayo ng mga 3D models, stock 3D na lang. So, gusto ko yung may mga parang gumagalaw. Yung dinosaur. Yung puso, ito. Ito yung puso ng crush mo. Ayan. Tapos, wait natin mag-insert kasi 3D siya, gumagalaw yan. Narinig mo po ba ako? Hello? Yes po. Yes po. Yes, sir. So, pwede mo siya paikutin. No? Pwede mo siya paikutin. Yung parts ng heart, ayan, pwede mo siyang iikot. Ito. No? Tapos, ito yung part na dito. Yung parang may bilog sa gitna. Yan yung parang pwede mo siyang galawin ng 3D. Ayan, no? No? Sir, paano po pagalawin yung puso ng crush ko? Mayroong play button dito. Nakikita nyo, gumagalaw? Yung puso. Weird eh. Ayan. So, gusto nyo maglagay ng design na puso, gumagalaw, animated, 3D model ang ilagay nyo. And, ano pa ba? Yung mga importante lang kasi sasabihin ko, kasi may mga advanced kasi dito na baka hindi nyo magets. Okay? So, yung mga basic lang. Sige, ano yung gusto yung malaman pala? Sige, kayo, mga bata. Yung animation natin or transition muna. Transition muna tayo, no? So, meron kasing ginagamit ngayon sa latest, Control M guys, kapag nag-add kayo ng bagong slide. Plain lang yung ang ma-insert mo. So, gamitin natin ang transition na morph. At apply to all ko siya. No? Lahat ng mga slide ko niyan, gumagamit ng morph. So, ito yung pinakasikat ngayon na na effects ngayon. So, effect option, gawin ko siyang characters. And after nun, gusto kong makita yung animation, yung transition to yung paglipat ng isang slide sa isang slide. Insert tayo ng mga models, 3D model. So, 3D model, pili tayo, no? Mga emoji na lang. Dapat same po yung object na gagamitin nyo, Same yung object na gagamitin nyo. Ika-copy-paste nyo siya. Ibay nyo lang yung, yung position niya at yung pagkaka-orientation. So, pili ako dito. Ito. Nasusuka. Control C. Sa next slide, Control V. Burahin ko muna to. Control V, it means paste. Okay. Ay, naglalag na yung laptop ko.
Ayaw na maklik ng mga slides. Ayan. So, dito, meron tayong same na picture, no? Gawin ko dito, sa first slide, nandito banda yung ating 3D model. Tapos, nakatingin siya dito. Paliitin ko siya. Adjust ko yung size niya. Ayan. Yung next slide naman, mapupunta siya dito. At, nakatingin na siya sa atin. Palaking ko siya ng konti, no? Ayan. So, kapag pinlay ko yan, ito yung sa ating slideshow. Ito. No? Or F5. F5 yung button, no? So, click ko lang siya. Nakikita po yung screen ko, guys. Ano nakikita nyo? May green sa taas. Tama? Yung emoji. Yes, sir. Next slide ko siya, no? Nakita nyo po? Ano nangyari? Lumipat siya sa isang side. At nakaharap siya sa atin. Balik ko, no? Nakita po natin. Yes, po. Yes po, sir. Yan, no? Yes, Sir, gusto ko po yung gumagalaw. No, yung gumagalaw po na dinosaur. Insert tayo ng dinosaur. Sige, pagbigyan kita, no? Stock 3D. Kapag animated, guys, gumagalaw sila. No? So, for example na lang is, ito, yung sa ating animated. Yung skeleton na lang. Sumasayaw kaya tong skeleton dito? Tingnan ko. Naglalag na yung laptop ko, guys, kasi matakaw to sa specs. No? Kailangan mabilis ang laptop nyo. Yung ginagamit niyo. Ayan. So, example, adjust ko lang yung size niya. No? Lagay ko siya banda dito. Control-C. Control-V ko siya dito. Again, Control-C, Control-V, no? Kapag ginagamit nyo ang morph. No? Yung morph na transition. At adjust ko yung size niya. Okay. Tapos, i-play ko siya dito, no? Para mag-play din siya kapag pinlay ko. Kapag in F5 ko siya. Ayun. Nakita niyo po gumagalaw yung yung skeleton. Hello? Yes Opo, po. sir. Next slide ko siya, next slide. Ayan. Di ba? Gumagalaw pa din siya. Question? Wala? Wala question, guys. Wala po. So, escape ko lang sa keyboard ko para bumalik ako sa editing page natin. And after nun, meron tayong animation. No? Sir, para saan po yan? Yan yung paggalaw ng mga object sa isang slide. So, Control M ako ulit. Ay, yung mouse ko yung problema. Naglalag siya. Control M ako. Mag-a-add ako ng bagong slide. No, wala siyang naman. Mag-insert ako ng mga shapes na lang para makita nyo yung kasi simple lang yun, animation natin na gagamitin. Okay? So, sa mga natin guys, sa mga shapes natin na yan, mag-insert ako ng 3 shapes, no? Na Control-C, Control-V, na circle lahat sila. Iba lang is, iba-iba yung mga gagamitin kong mga animation sa kanila. Okay? 4 yung gagamitin natin. Kasi yung isa sa animation, isa sa exit, entrance, motion path, at saka sa emphasis. First, sa entrance animation muna tayo. Yun yung pagpunta ng isang slide sa slide natin. No? Yung shape sa slide natin. Sa example, i-click ko yung object. And, click animation tab. Pili ka ng animation mo dito sa entrance. Pagpunta niya sa slide kapag entrance. Gusto ko yung may effect po na sir, yung umiikot, yung swivel. Yun ang entrance. Yung pagpunta niya sa slide. At may number yan, no? At i-click niyo yung animation, ito, animation pane, lalabas yung mga effects natin. Kada shapes or kada objects inside the slide. Next, ito naman is para sa emphasis. I-click mo lang, click mo yung drop down dito, yung more, at sa emphasis tayo. Yan yung kapag nag-next button ka dito, no? So, hindi pa siya lilipat ng next slide. Mag-play pa yung mga animation ng mga nilagay nating object dyan. So, gusto ko,
Sir, ano po yan? Magba-black, magda-darken po yung kulay niya. Ayun. So, kung nakita nyo dito, guys, may number sila. So, ito yung unang mag-play, yung animation na to, bago to. No? Pwede mong pagpalitin yung places nila, no? Nag-iba na yung nauna. Hindi na ikaw. Hindi, joke lang. Hindi na yung unang circle. No? So, ilipat ko ulit siya para magkasunod. Next! Yung pangatlo namang guys, yung pangatlong circle is exit. Papaano siya aalis sa slide natin? Gusto ko yung magbabounce-bounce siya, sir. Yung ganyan. Yan. Bounce siya, di ba? Nakita nyo? Yung bounce-bounce po. Yung mga bounce-bounce. So, play ko siya, no? Yun. Yun yung exit niya. And ito yung last natin, yung motion path. Yung gumagalaw sa slide natin. No? Ito, motion path tayo. So, pili ako yung shape na lang, shapes. Yun, yung bilog na lang. Para makita nyo yung niya, animation niya. Tapos, adjust natin dito, pabilog. Ayan. Okay, then i-play ko yung slide na to. I-play ko siya. Narinig pa ako, guys? Low. Opo. Yes po, sir. Opo. I-click ko yung next na button sa keyboard ko. No? Again, yung sa animation, guys, inside lang sa slide. Ang transition, paglipat ng isang slide sa isa pang slide. So, next ko yun yung entrance, di ba? Yung pagpunta. Next is emphasis. Yung nag-darken siya. No? Next, yung pag-alis ng isang shape sa slide. Last, yung motion path. Kapag nag-next pa ako sa keyboard ko, transition na ang tawag doon. Nag-next slide na siya. No? And then, i-click ko yung next ulit, transition yan. Nag-iba ng slide. Escape ko ulit sa keyboard ko. And, ipakita ko sa inyo lahat ng slide na meron tayo sa ating PowerPoint. Ayan. Yan ang slide sorter. Okay? Galalak yung pangako. Slide sorter ang tawag dyan. What if gusto ilipat, no? Ilipat yung slide na to dito. Gawin mo siyang slide 6. Ito yung slide 3. Gawin mo slide 4. Slide 5. Gawin mo slide 1. Slide sorter. Kaya nga sorter, no? Sinosort mo. Inaayos mo sila. Pwede mo silang lipat-lipatin. And then, meron pa tayo dito is, paano natin isa-save dito? Ano yung pangalan ng file? Save ko siya, no? So, save. Magsisave as dahil hindi ko pa sinave yung file na to. So, this PC ko siya. More options. Ang pangalan ng file, guys, is .pptx sa huli. No? So, kahit anong ipangalan mo sa kanya, sa dulo niya is meron siyang .pptx sa dulo. So, for example, PowerPoint activity .pptx ang pangalan niya. Saan ko nilagay ICT, no? Dito ba yun? Yun. PowerPoint activity act and save. Pag nag-save niyan siya, check natin sa folder natin. No? Yun. Yung kanina, yung Excel, di ba ito? Excel app. Ito, PowerPoint app. Right-click ko lang, Properties. Tingnan nyo yung pangalan ng file. Meron siyang .pptx dito. Ito naman, ano kasi? Yung Excel file natin, .xlsx. Okay. Ayan. So, I think that's the end of this recording. Ayan. Allow me to end this